Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ang lieutenant ay nabihag ng napakalaking kaiki. Habang hawak ng kaiki ang lieutenant ay takot na takot ito habang nanginginig sapagkat kaharap niya ang nakakatakot na pagmumukha nito. Yumanjal ng malakas ang kaiki sa lieutenant tapos kinain nito ang ulo ng walang kalaban-laban na lieutenant. Sa sobrang galit na naramdaman ng mga sundalo sa pagkamatay ng kanilang lieutenant ay pinagbabaril ng mga ito ang dambuhalang kaiki. Sa laki ng halimaw ay baliwala lang dito ang mga tama ng baril at sinasalag lang gamit ang malaki nitong braso. Napatanong na lang si Shinigami sa kanyang isip kung ito ang boss ng mga kaiki. Matapos paputukan ng mga sundalo ang dambuhalang kaiki ay makikitang nagtamo lang ito ng maliliit na pinsala. Nagulat ang isang sundalo sapagkat hindi tumalab ang mga pag-atake nila. Agad umatake ang dambuhalang kaiki sa mga sundalo, isang was-iwas lang ng braso nito ay nagsitilapon na ang mga ito sa pader at namatay. Habang ang mga sundalo ay walang habas na pinapuputukan ng dambuhalang kaiki ay ang halimaw naman ay walang tigil sa pagpatay sa mga sundalo. Patuloy lang na sinasangga ng halimaw ang mga bala ng baril gamit ang kanyang braso. Maya-maya pa ay ang mga dugo ng halimaw na tumaga sa maliliit nitong pinsala ay gumalaw na kalaunay naging matutulis na tinik na pumatay sa ilang sundalo ng walang kahirap-hirap. Habang nakamasid ay naisip ng ating bida na ang dugo nito ay nagigitinik at napaisip pa ang ating bida na kung ito ang boss ng mga kaiki dahil sa katangian nito. Sinabi ni Nosferatu na hindi iyon boss dahil isa lang iyong kaiki na nag-evolve at nabigyan ng kapangyarihan. Tanong ng ating bida kay Nosferatu na bakit ang bala ay hindi iyon kayang pabagsakin. Paliwanag ni Nosferatu na mapapatay lang iyon kapag inatake ang dambuhalang kaiki sa ulo nito ng malapitan. Habang patuloy na pinapuputukan ng mga sundalo ang dambuhalang kaiki ay nagmungkahi si Nosferatu na gawing panangga ang mga sundalo. Nagalit si Shinigami sa pahayag ni Nosferatu. Palusot ni Nosferatu na gawing panangga ang mga bangkay na nakahandusay sa lapag. Nagsalita si Shinigami na kung niloloko siya ni Nosferatu at ayon pa sa ating bida na sino naman ang gagawa ng ganang bagay. Agad tumalon at tumakbo sa pader si Shinigami patungo sa dambuhalang kaiki. Sumigaw ang isang sundalo at sinabi sa ating bida na napakamapanganib ang nais nito. Hindi naman nakinig ang ating bida at matapang na sinugod ang dambuhalang kaiki. Naghandang umatake ang kaiki sa ating bida matapos tumama ang atake ay agad naman yung nasalag ni Shinigami. Sa lakas ng pag-atake ay nahirapan ng bahagya ang ating bida. Muling humanga ang mga sundalo sapagkat walang hirap na nasalag ni Shinigami ang pag-ataking iyon. Matapos nung naglabas ng dugo ang kaiki sa braso nitong may maliit na pinsala. Napansin naman iyon ng ating bida kaya nakapag-react agad siya sa sunod na mangyayari. Nang lumabas na ng matutulis na dugo ng kaiki ay agad nakatalon si Shinigami at umikot sa ere. Hindi pa rin makapaniwala ang mga sundalo na nagawa ng ating bida na makatalon ng ganoon kataas sa olohan ng dambuhalang kaiki. Nang nasa tapat na ng ulo ng kaiki ang ating bida ay agad siyang naghanda sa pag-atake. Agad niyang inilabas ang kanyang knife, at agad sinaksak ng ating bida ang ulo ng halimaw. Napa-angel sa sakit ang halimaw. Pero agad itong gumanti at naglabas ng matutulis na dugo sa kanyang likod na direktang tumama kay Shinigami. Tumagos sa katawan ng ating bida ang matutulis na tinik kaya tumolo ang mga dugo sa kanyang bibig. Hindi pa rin mawalan ng pag-asa si Shinigami kaya mas lalo pa niyang itinusok ang kanyang knife sa ulo ng dambuhalang kaiki. Matapos noon ay tuluyang namatay ang dambuhalang kaiki kasabay ng pagbagsak ng dalawa sa sahig. Matapos ng pangyayari makikita ang ating bida na ubusan ng lakas at nawala ng dugo ng dahil sa matutulis na tinik. Habang nakahandusay si Shinigami ay nagtanong si Nosferatu kung bakit ito lumaban ng mag-isa. Sumagot ang ating bida na kapag hindi niya ginawa yun ay mamamatay ang kanyang mga kasama, at kapag tumakas naman siya ay hindi makakaligtas ang iba. Nagbuntong hininga na lang si Nosferatu, pero napabilib naman si Nosferatu kaya ngumiti ito at sinabihan ang ating bida ng tanga. At nararapat lang sa ating bida ang sambahin dahil napatay nito ang kasama ng kanyang kalaban. Makalipas ang ilang sandali nagkaroon ng paglindol kasabay ng pagbagsak ng mga bato sa kinalalagyan ng ating bida. Nang sumapit ang umaga makikita si Asuka na masayang masaya sa pagkakakita kay Shinigami na buhay at walang pinsalang natamo. Laking gulat si Shinigami sapagkat hindi niya inaasahan na mabubuhay pa siya.
Ngumiti si Nosferatu habang naiisip na hindi lang basta nabuhay si Shinigami kundi nabuhay ito ng mas malakas. Habang nagpapahinga si Shinigami sa infirmary room ay nagtaka si Asuka dahil napakataas ng lagnat ng ating bidang ngunit wala namang pinsala sa katawan. Sinabi na lang ng dalaga na kailangan na lang nitong magpahinga. Bumangon si Ai Shinigami at sinabing maliit na sugat lang iyon kaya hindi kailangan pang magpahinga. Inalalayan naman siya ng dalaga. Mungkahi ng nalulungkot nating bida na namatay ang lieutenant sa kanyang harapan. Inihiga ni Asuka ang ating bida at sinabihan na magpahinga na lang muna ito. Naaawa ang dalaga sa kalagayan ni Shinigami habang ang ating bida ay nagagalit sa kanyang sarili habang umiiyak dahil sa pagkamatay ng kanyang mga kasamahan. Umalis si Asuka para makapagpahinga ng maayos ang ating bida. Sa nakaraang labanan matapos matalo ng ating bida ang dambuhalang Kaiki na kasalukuyang tumatayong boss ng mga halimaw ay agad nagsipag atrasan ang mga ito. Nawalan ng morale ang mga Kaiki kaya kung saan saang direksyon nagsitakbo ang mga ito. Sa isang banda makikitang wasak ang 14th Frontline base sa naganap na pagsalakay ng mga Kaiki. Sa loob ng tent habang nakahiga nagtanong ang ating bida kung bakit buhay pa rin siya. Biglang lumitaw si Nosferatu at sinabi sa ating bida na ano sa tingin nito. Pinaalala pa nito sa ating bida na nagtataglay ito ng kapangyarihan niya. Ang kapangyarihan ng hari ng mga Kaiki. Ang Undying Phantom. Nagtanong ang ating bida na kung ano ang ibig nitong sabihin. Ipinaliwanag ni Nosferatu sa mas madali na hindi ito mamamatay. Nagulat si Ai Shinigami sa revelasyon na kanyang nalaman. Pinaliwanag pa ng mas malinaw no Nosferatu na matapos itong mamatay ay mabubuhay itong muli. Salaysay pa nito na sa tuwing mabubuhay si Shinigami ay mas kumakapal ang kanyang dugong Kaiki. Kaya ang physical na kakayahan ni Shinigami ay mas lalakas. At hindi na nito kailangan pang gumamit ng kung ano-anong mga kagamitan. Nagsalita si Shinigami na sa madaling sabi na kapag mas madaming bises siyang mamamatay ay mas lalakas siya. Tumawa lang si Nosferatu at sinabing tama ang iniisip nito. Natahimik si Shinigami habang iniisip na kapag patuloy siyang naging mas malakas ang kanyang katawan ay magiging isang Kaiki. Sabay napahawak sa kanyang ulo. Pero napagkanto ng ating bida na kahit ilang bises pa siyang mamamatay basta mapatay lang niya ang mga Kaiki at mailigtas ang mga tao. Natuwa si Nosferatu sa ipinapakitang tapang ng ating bida at inaasahan na niya iyon sa taong nakapatay ng dambuhalang Kaiki. Salaysay si Shinigami kay Nosferatu na ang kinalaban niyang dambuhalang Kaiki ay malakas pero iba ang level ni Nosferatu. Sumagot naman si Nosferatu na malamang hari siya ng mga Kaiki at ang kanyang pag-iral ay nasa ibang level kumpara sa mga ganong klase ng Kaiki. Payag pa ni Nosferatu na sa mga salita ng mga tao maituturing silang maharlika at dugong bughaw. Kwento ni Nosferatu na sa mahabang paglalakbay nang makarating sa lupa ang mga Sid's Rock ay dito ay may maraming hari na lumitaw. At siya si Nosferatu ang nag-iisang namuno sa lahat ng mga hari ng Sid Rock. Ang hari ng ika-3 henerasyon. Nagtanong si Shinigami na kaya ito nakakapagsalita ay dahil hari ito. Sumagot si Nosferatu na tama ang ating bida dahil ang kanyang ninuno ang ika-1 henerasyon ng Sid Rook na kumain ng mga tao at natuto ng mga bagay-bagay dito sa mundo. At ngayon sila ay nag-evolve para palitan at pamumunuan ang mundo. Nagtanong si Shinigami kay Nosferatu na kung katulad nitong hari ang nag-tridor sa kanya. Sumagot si Nosferatu ng hindi dahil ang Tridor ay isa lamang ordinaryong baguhan. Nagsimula sa pagiging sundalong Kaiki at kalaunay nagkaroon ng hindi kapanipaniwala evolution. Paliwanag pa ni Nosferatu na lahat ng mga hari ay may taglay na mga espesyal na kakayahan katulad ng kanya na pagiging immortal. Kwento pa nito na kahit ang Tridor ay isang baguhan lang ay nagtataglay ito ng kakaibang kakayahan. Tinanong ni Shinigami kung anong kakayahan iyon. Pinagpawisan si Nosferatu at sinabing gluttony. Ang gluttony ay kakayahang lamunin at i-absorb ng buo ang isang nilalang. Kalaunay tinawag itong gluttonous demon. Nilamon nito ang ibang maharlika at nagtaglay ng talino at tinawag nito ang kanyang sarili na Belusen. Nagbiro ang ating bida na kung ang pangalan ba no Nosferatu ay Undying Phantom. Sumagot si Nosferatu na hindi dapat siya tinatawag ng casual sa kanyang pangalan dahil isa siyang hari. Sinabi ng ating bida ng may pang-osar na Nos at magmula ngayon tatawagan na niyang Nos si Nosferatu.
Nagulat at nena si Nosferatu dahil pinaiksi ang pangalan ng tulad niyang hari ng mga kaiki ng ating bida. Mungkahi ng ating bida na katulad ng kanyang pangalan na ay na mas madaling bigkasan. Kaya nagtalo ang dalawa dahil sa kanilang mga pangalan. Galit na galit si Nosferatu dahil ayon sa kanya ay katangahan ang sinasabi ni Shinigami dahil hindi sila magkapareho. Sumagot si Shinigami na walang karapatan si Nosferatu na sabihin iyon. Kumalma so Nosferatu sabay sabing walang silbi ang makipagtalo sa ating bida. Ngumiti si Nosferatu at sinabi sa ating bida na ibigay nito ang lahat ng kanyang makakaya at tinawag ang ating bidang si Ai. Ngumiti at sumagot naman si Shinigami na ibigay nito ang lahat ng kanyang kapangyarihan at tatalunan niya lahat ng keiki sabay tinawag si Nosferatu na Nos. At nagkatitigan ang dalawa. Sa Yabanai 7th Frontline Base ay dumating si Shinigami matapos ang pagbagsak ng 14th Frontline Base. Agad nakita ni Asuka ang ating bida at kumaway ito. Sa military base na ito nalipat si Shinigami at Asuka, at kabilang sa 7th Infantry Battalion. Maya-maya pa ay may tumawag sa pangalan ng ating bida. Agad lumingon si Shinigami at nakilala naman niya ang sundalo. Ayon sa alaala ang sundalong ito ay ang pumupuri sa galing ng ating bida sa naganap na pag-atake sa kanila noon. Tinanong nito ang ating bida kung nalipat din ito rito sabay nagpasalamat kay Shinigami sa pagliligtas sa kanila sa 14th Frontline Base. Nagpa-humble naman ang ating bida at sinabing wala naman siyang ginawa. Nagpasalamat muli ang lalaki sa ating bida. Naging malungkot naman si Shinigami at sinabi sa lalaki na hindi niya naligtas ang lieutenant. Magpaliwanag ang lalaki at sinabi sa ating bida na hindi iyon totoo dahil sila ay mga sundalo handang mamatay para sa iba. Dagdag pa nito ang lieutenant ay ginawa ang kanyang tangkulan hanggang sa huli. Bilang isang officer ng United Federation of Humanity namatay siyang lumalaban hanggang sa masawi. Mungkahi niya sa ating bida na kung nakokonsensya ito sa pagkamatay ng lieutenant ay sa palagay daw ba ng ating bida ay insulto yun sa lieutenant. Natauhan naman si Shinigami at nanghingi ng tawad sa sundalo. Tumawa ang sundalo at nagmungkahi sa ating bida na bakit ito malulungkot kung nagtataglay ito ng hindi maunawa ang kakayahan. Dagdag pa na hindi niya sasayangin ang binigay sa kanyang pangalawang pagkakataon. Ngumiti lang si Shinigami habang papaalis ang lalaki. Habang papaalis kumaway ito sa ating bida habang sinasabi na magkita silang muli sa battlefield. Natulala si Shinigami at naisip ang susunod na battlefield. Sabay napatingin sa malayo. Sa Region 7 lugar ng battlefield makikita ang mga gusaling wasak at nasusunog makikita ang mga sundalo na walang humpay na kinakalaban ang napakalaking kaiki. Biglang sumugod ang napakalaking kaiki sa tatlong sundalo habang sinasangga ng kanyang isang braso ang mga bala ng baril ng mga ito. Sa isang was-iwas lang ng isang braso at tumilapo na agad ang dalawang sundalo. Napasabi na lang ang isang sundalo na hagang sa huli meron paring dambuhalang kaiki na gaya nito na pumatay sa lieutenant. Ang sundalong ito ay ang kausap ng ating bida sa 7th Frontline Base. Napalingon ang halimaw sa sundalo ang tumingin ng masama umangil ito ng napakalakas sa sundalo at akmang aatakihin. Nadampot ng kaiki ang sundalo. At akmang kakainin na maya-maya pa ay may biglang dumating ng napakabilis na agad tumalon ng mataas patungo sa dambuhalang kaiki. Ito pala ay ang ating bida na naghanda ng pag-atake sabay hiniwa ang likod ng dambuhalang kaiki. Napaangil sa sakit ang kaiki sabay lumingon sa ating bida. Kaya agad ay Shinigami binigyan ng isang malakas na saksak sa mukha na nagsanhi ng tuluyang pagkamatay nito. Napatanong ang lalaki kung si Shinigami na naman ba ang nagligtas sa kanya. Tinawag naman ng ating bida ang lalaki at nilapitan niya ito at inalalayan ang sundalo. Sinabi si Shinigami na mababawi lang ang sugat ng sundalo kaya maupo lamang ito at paparating na ang mga tutulong sa kanila. Ngumiti ang lalaki habang sinabi na niligtas na naman siya ng ating bida. Biglang sumigaw si Nosferatu at binigyan ng babala ang ating bida na kusang sesabog ang dambuhalang kaiki. Kinabahan si Shinigami at biglang napalingon. Pero huli na ang lahat dahil ang kaiki ay sesabog na. Ilang segundo lang at bigla nang sumabog ang halimaw at nagdulot ng napakalaking saklaw sa battlefield. Isang gabi nang hamupa na ang apoy sa pagsabog. Makikitang may malaking hukay sa gitna ng pinangyarihan ng pagsabog. Makikitang lasog-lasog ang katawan ni Shinigami. Nang sumapit ang isang umaga, may gumising na sundalo sa ating bida at tinanong kung ayos lang ito.
Bumangon naman ang ating bida habang nakahawak sa kanyang ulo. Nagtanong si Shinigami kung nasaan ang kanyang mga kasama. Malungkot na sinabi ng lalaki na si Shinigami lang ang natitirang buhay. Laking gulat ng ating bida sa kanyang nalaman kaya napaiyak na lang siya sa nangyari. Habang umiiyak sinabi ni Shinigami sa kanyang isip na sa susunod ay hindi na mauulit pa ang ganitong pangyayari. Habang ang sundalo ay nag-report na may isang nakaligtas. Matapos nun bumalik ang ating bida sa Yabanay 7th Frontline Base. Pagbaba niya ng truck na punit-punit ang kasuotan ay pinagtinginan siya ng ilang sundalo. Sinabi ni Shinigami sa kanyang isip na kailangan niyang i-report ang pangyayari. Habang naglalakad si Shinigami ay pinagmamaritisan naman siya ng mga ito. Sinabi ng isang sundalo na tingnan ang ating bida ang survivor ng 14th Frontline Base. Nagtaka ang isang sundalo kung nakaligtas na naman ito. Sinabi pa ng isa na laging nauubos ang unit na sinasalihan ng ating bida. Mungkahi ng isa na si Shinigami ay parang isang Grim Reaper. Nakuha ang atensyon ni Shinigami ng salitang iyon. Nakatitig lang si Shinigami sa mga par-itis na sundalo. Naisip ni Shinigami na ang bansag na Grim Reaper ay sakto sa kanya. Dahil papatayin niya ang mga Kaiki kahit na mamatay siyang muli. Kaya magmula ngayon siya si ay Shinigami ang Grim Reaper. Sa mga nakalipas na araw sunod-sunod na pakikipaglaban ang naranasan ni Shinigami. Madaming buhay ng mga sundalo ang nasawi. Lahat ng mga kasama ni Shinigami ay mamamatay at siya lang ang natitirang buhay sa gitna ng labanan. Sa panibagong araw puro pagsalakay ng mga Kaiki at pagkain sa mga sundalo. Pakikipaglaban sa mga lumilipad na Kaiki kahit nauubos ang kanyang mga kasama habang pinagpipiestahan ng mga ito. Walang tigil na pagpatay sa mga Kaiki ang naging buhay ni Shinigami. Nabubuhay ng nabubuhay habang namamatay laban sa mga halimaw. Pero hindi ng ating bida nagagawang iligtas ang kanyang mga kasama. Mula nang malaipat si Corporal Shinigami sa 7th Frontline Base sa loob ng 10 araw ay ang unit na kinabibilangan ni Shinigami ay nagdanas ng lubhang pagkaubos. Sa 5 unit na sinalihan ni Shinigami na May 30th miyembro kada isang unit ay naubos lahat walang natira kundi si Shinigami lamang. Sa loob ng Yabanay 7th Frontline Base naglalakad ng matikas ang ating bida, habang may nakasalubong na 2 lalaki na pinag-usapan siya na ayon sa mga ito at may malakas na presensya ang ating bida at tinawag siyang ang Grim Reaper na si Ai Shinigami. Sa isang banda sa isang silid ng 7th Frontline Base ay may isa pang survivor ng 14th Frontline Base ang ini-interrogate. Ito pala ay si Kuzo Takeharo na na-assign sa 7th Frontline Base katulad ng ating bida. Si Kuzo ay kasalukuyang ini-interrogate dahil sa pagtakas nito at pag-iwan sa mga kasama habang nasa gitna ng labanan. Nagtanong ang babae kung may objection si Kuzo. Ang babae ay si Asakawa Melissa 30 taong gulang na may ranggong major at 7th base officer. Nagalit si Kuzo at sinabing hindi niya ginawa iyon at ang balita ay gawa-gawa lang laban sa kanya. Sinabi ni Melissa na may mga witness na nagsabi sa ginawa ni Kuzo. Sinabi ni Kuzo na sinungaling ang nga iyon. Sinabi pa ni Melissa na ginawa nitong panangga ang isang military doctor cadet para gawing panangga sabay tanong ng major na kung totoo iyon. Hindi naman sumang-ayonan ni Kuzo ang paratang sa kanya. Paliwanag ni Kuzo na sinubukan niyang tulungan ang mga kasama niya kahit na wala siyang sandata. At kaya siya umalis ay para kumuha ng boundary breaking armament para magamit sa laban. Nagtanong ang major kung nagsuot ito ng armor. Sumangayon naman si Kuzo at sinabing maraming mga tao na hindi kayang lumaban ang hindi makalabas kaya binantayan niya ang mga iyon. Nainis ang major na si Melissa sabay tanong kung bakit namatay ang mga ito. Natamimi naman si Kuzo sa sinabi ng major. Kumalma ang major at pinaratangan si Kuzo na tumakas ito habang nakikipaglaban ang mga kasama na naka-armor at ginamit ang mga hindi kayang lumaban para gawing payan sa mga Kaiki. Dagdag pa ng major na habang nasa biyahe ang mga ito ay inatake ang mga ito ng Kaiki pero ginawa pera ni Kuzo na tumakas at iniwan ang mga kasama habang nakikipaglaban. Nagalit ang major at sumigaw habang sinabi kay Kuzo na wag na itong magpanggap pa. Kundi ipapakain niya ito sa Kaiki. Kinabahan ng husto si Kuzo dahil ipapakain siya sa Kaiki. Nagbuntong hininga ang major at sinabi naniniwala siya kay Kuzo habang Kuzo ay nanginginig pa rin sa takot. Salaysay ng major na mga paratang na iyon ay galing sa mga nalilitong sundalo at walang physical evidence at ang mga kamera at mga data ay nasira.
Kaya hindi niya mahahatulan ang duwag na si Kuzo. Nakahinga ng maluwag si Kuzo sapagkat nataksan na naman niya ang gusot na kanyang ginawa. Habang nakatingin sa impormasyon ni Kuzo ay nakangiting sinabi ng Major na magaling si Kuzo Takeharu dahil nag-top 1 ito sa recruiting training results. Sinabi pa na inaasahan niya na magtatrabaho ito ng maayos sa Yabonai Company. Sumagot si Kuzo ng malamang. Opisyal na inilagay si Kuzo sa ika-32 squad. Sinabi ng Major na magiging maayos rito na makasama si Shinigami ay ang Grim Reaper. Nagulat naman si Kuzo sa sinabi ng Major sapagkat hindi siya makapaniwala na buhay pa ang ating bida. Matapos makalabas si Kuzo sa silid, tinatanong ng Major ang kanyang kasama kung sapat na iyon. At tinawag ang kasama na si Major General Sakurai. Ang lalaking nakatayo ay si Major General Sakurai Ayato 42 taong gulang na Head of the Equipment Development Department. Sumagot ang Major General na sapat na iyon at nagpasalamat kay Major Melissa. Dugtong pa nito na si Kuzo at Shinigami ay parihong kainahinala. Sumagot si Major Melissa na ang dalawang iyon ang palaging makakaligtas. Nagtanong si Melissa kung si Kuzo ang pabaya. Ngumiti ang Major General at sinabing hindi naman si Kuzo ang kaso kundi interesado siya sa Grim Reaper na si Shinigami. Habang naglalakad si Kuzo na kung bakit buhay pa si Shinigami. Naisip niya na si Shinigami ang nagsumbong sa mga pagtakas niya. Maya-maya pa ay nagkabungguan sila ni Shinigami. Sa tigas ng ating bida ay natamba ang duwag na si Kuzo. Sinabi ni Kuzo na masakit yun kaya mag-ingat sa paglakad ang nakabunggo sa kanya. Nagulat si Kuzo matapos mapagtanto na ang ating bida ang nakabangga niya. Nagtanong ang ating bida sa duwag na si Kuzo na kung bakit buhay pa ito. Nagalit si Kuzo sabay kwenilyuhan ang ating bida habang tinatanong si Shinigami na kung ano ang ibig nitong sabihin na buhay pa siya. Ayon pa nakasalanan ni Shinigami kung bakit mangyayari yun sa kanya. Malamig na tumitig si Shinigami at sinabi kay Kuzo na mamamatay ka din. Kinabahan ng duwag na si Kuzo sa arang inilalabas ng ating bida. Naisip ng ating bida na sana makaligtas si Kuzo. Maya-maya pa ay dumating si Asuka at tinanong ang dalawa na kung ano ni ginagawa ng mga ito.